po natin sandali yung ano, yung ating sound. Ang tawag nito, yung ating mga instrumentalist nagkakaproblema po ng konti. Konti lang din naman. Para mas maganda po yung ating tigtigan.
Okay? Hello. Okay, salamat po sa Panginoon na okay din po yung mga ano natin. parang sa akin din yata. Hello, hello, hello. Hello, check sound. Like, Okay. Okay, praise the Lord. Tayo po yung magpapasimula na sa ating gawain. Okay? Sino po kasi yung MC po natin? Si Anak Rosa. Kininanak, magpasimula na tayo. Blessed Sunday po and welcome po sa gawain ng ating Panginoon. Amen po. Sige po, malakas na palakpak po para po sa ating Panginoon. Amen. So, half of the year po ay lumipas na and July na po. So, ipagpasalamat po natin lagi na si Lord, hindi po siya nagkukulang sa atin and lagi po siyang faithful sa buhay ng bawat isa. And I want to take this opportunity din po para po i-share yung gawain kahapon ng mga WM. Okay po. So, it's a successful one po. And I just wanna share po yung parang input ko po doon sa gawain. And as youth po, syempre, bilang youth, hindi naman po ako nag-start bilang Sunday schooler sa church. And as youth po na nag-start ngayon, nakaka-amaze po yung mga women kahapon. Di naman po lingid sa kaalaman natin na they are elder mas matanda po sa akin or mas matanda po sa mga youth dyan. Pero yun nga po, meron din po silang family, meron din po silang syempre hindi rin po maiwasan na may nararamdaman sa physical po natin, physical health. Pero nandun pa rin po yung fire sa pag-worship at pag-praise kay Lord. Amen po. So, it is very encouraging po to see yung mga women po kahapon na nagpupuri at meron pong yung binibigay po nila yung buong lakas nila sa pag-worship kay Lord. Amen po. So it's a successful one po. Sabi nga po sa Psalms chapter 27 verse 4, isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ininanais ko na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay. So sa mga youth po na nandito, let us be encouraged na ibigay po natin yung best natin, yung strength natin while we are having our energy, youthful po. Okay, yung youth po natin. And I was very amazed po sa mga mas matanda sa atin. Amen po. So, yun po yung ipag-pray natin palagi kay Lord na hanggang sa dulo ng buhay natin, si Lord pa rin po yung pinupuri natin. Amen po. So, yun po. And I am inviting everyone po to stand para po basahin po ang salita ng Panginoon. Okay, sabi po sa Marcos chapter 4 verses 18 to 19. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang salita. Verse 19, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Amen po. Purihin po ang salita ng Diyos. Tinatawagan ko na po ang para po sa opening prayer. Hallelujah. Hallelujah. Ang banal na makapangyarihan sa lahat. Kami po yung nagpapasalamat, Panginoon. Nandito kami, O Lord God. Hallelujah. Lord, una sa lahat po, Lord God. Kami po ay humingi po, Lord God, ng kapatawaran, Panginoon. Panginoon, linisin mong bawat isa, Panginoon. Panginoon, para kaya ayaw, Lord God, na humarap sa iyo, Panginoon. Lord God,
ang mga kasalanan namin, Panginoon, na hindi sinasadya, Panginoon. Linisin mo, Panginoon. Linisin mo ang aming puso, ang aming kaisipan, Panginoon. Hallelujah. And Lord, maraming salamat po, Panginoon, O Lord God, sa mga blessing, Panginoon, sa 1 week, O Lord God, na yung iningatan kami, O Lord God. Hallelujah. Salamat po ng marami, Panginoon. And Lord, pinapanalangin po namin, O Lord God, ang aming mga kapatid na papunta pa lang dito, Panginoon. Lord, ingatan niyo po sila, O Lord God. Hallelujah. Salamat po, O Lord God. And Lord, yung mga magagamit ngayon, O Lord God, worship leader, Lord God, and mga musician, O Lord God. Lord, itago mo, O Lord God, sa malapad mong krus, Panginoon. Especially, O Lord God, ang aming preacher ngayon, O Lord God. Salamat po, O Lord God. Salamat ng marami, O Lord God. Pinupuri ka at sinasamba, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po. Tunay po na dakila at tapat ang ating Panginoon. Amen po. So ngayon po, napakalamig ng panahon, maulan. Pero, ang pagpapala ng Panginoon ay bumubuhos din po sa lugar na ito. Amen? Hallelujah, Jesus. So ngayong umagang pong ito, painitin po natin yung faith natin kay Lord. Amen. Hallelujah, Jesus. Sige po, tayo po ay magpuri ng buong puso sa ating Panginoon. Sabi nga po sa isang nabasa ko sa social media, sabi po, imbis po na i-chase natin yung blessing ni Lord, i-chase po natin or habulin po natin yung puso ni Lord. Amen po? So ngayon pong umaga, tayo po yung magpuri. Sige po, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. And as we sing this song po, tayo po yung manabik. Tayo po yung manabik sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Sabi po sa kanta, ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasam-asam ang presensya mo'y muling maranasan. Sino po dito ang gustong maranasan ang presensya ng ating Panginoon? Hallelujah! Yes, oh God! Hallelujah, Jesus. Come on. Let us praise the Lord God. Hallelujah, Lord. We welcome you in this place, Holy Spirit. Ating pong awitin. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita. Luwalhati ang iyong mukha. Sa pagpawitin natin. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Hallelujah! Naasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik nang makita. Luwalhati ng iyong mukha. Atin po sabay-sabay na awitin na. Sa galang tumatawa, nananabik nang makita. Muli mong mabisita. Panginoong Jesus, malayong malaratan. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Jesus, hallelujah. Yes, oh God, we praise you, Jesus. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Come on, let's sing. Hallelujah, Jesus. Yes, oh Lord. Maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Tayo po'y manabik sa presensya ng ating Panginoon. Luwalhati ng iyong mukha, sumasayaw ng
Nanawin na makita, muli mong magbisita. Panginoong Jesus, malayong malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyong. Sumasayaw ng God. Sayaw naman sa Let us be joyful to the praise and worship the Lord. makita. Muli mong pagbisita, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, baguhin mo ang buhay ko, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong Hallelujah, Jesus! Kayo nga po ang pinakamataas na papuri, Panginoon! Hallelujah! Come on, church! Let us give the Lord the highest praises. Hallelujah, Jesus! Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay dakila sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa lakas at sa enerhiya na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. And this morning, O Lord, we want to continue worshiping you, O God. Hallelujah. Yes, Jesus. Sa gitna ng bagyo ng ating buhay, the Lord wants to say na walang mahirap at walang imposible sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Let us declare this morning ng ating Panginoon ang siyang tunay na Diyos at sa Kanya ay walang mahirap. Hallelujah. Ating pungawitin sa ating kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo,
po natin awitin. Noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon. Jesus. Worship you, Lord God. Sa kabila, Panginoon, ng lahat ng bagyo, Panginoon, nararanasan namin. Sa lahat ng sakit, Panginoon, nararanasan namin. At sa lahat, Panginoon, ng kahinaan ng aming katawan, you have this promise, O Lord, that we are not for this world. We are for your heaven. We are for your kingdom. And we declare, O God, this morning, O Lord, that our hearts, our spirit, Panginoon, ay nagpupuri ng tunay at tapat sa iyo, Panginoon. We thank you, Jesus, for the peace. We thank you, Lord, for your heart. We thank you for your kindness. And we thank you for your unending love. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang kumilos sa bawat isa sa amin. Patuloy, O God, na nagpapasalamat ang bawat isa sa amin for loving us unconditionally. Come on, church. Let us give all the praises, all the thanksgiving to our God. Sa iyo nga po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat. In Jesus' name. And all God's people say, Amen and Amen. Good morning po sa ating lahat. Amen po. Tayo po ba ay pinagpala ng Panginoon? Ang sarap umabit niyo po. Hallelujah. Isang malamig na umaga sa ating lahat. Kanina pong umaga, kala ko hindi na po tumila yung malakas na ulan. Nakasikan niyo po. Amen. Hallelujah. At habang kaninang umaga po umuulan, siguro naman nagkape po tayong lahat ni po. Hello? May nagkakape po ba? Sino sa atin din nagkakape ko tuwing umaga? Siguro, kung wala man, ilan-ilan lang siguro yung hindi nagkakape, no? At siguro dahil nagkape kayo, nabasa ninyo yung kape natin kaninang umaga. Dapat lang po, sumamba tayo sa Panginoon. Ito. Katulad na nabanggit ko, sana kahit papano yung kape natin ay makapagbigay ngiti po sa inyo habang tayo po ay yung nagkakape tuwing umaga. Salamat po kay Brother Jonathan. Binibidyo na po tayo. Ano ba? Siguraduhan mong pugi ako dyan, bro. Alam po rin nyo, nung nakarang araw, kinis ako ni Mrs. Opo, kinis ako ni Mrs. Ano ni Mrs.? May paklikwiban. Joke lamang po. Eh po, pansin mo, huwag may kukrus yung ngipang ko, bro. Wala akong ngipang.
Pakliya po. At yan, medyo may halaga pa naman ang ngipad. Ganun pa man po, hindi po lang yan. Mas magandang ngiti ko niyan. Okay. So, ito, share po natin, ibabahagi ang salita ng Panginoon. Anyways, good morning po sa ating lahat ni po. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ito yung isi-share natin ngayong umaga. Ano po? 1, 2, 3. Ayun, lumabas din. Ayun, no? Lumago sa pananampalataya. Abay, Pastor, parang alam na alam ko yan, Parang replay lang yan, Pastor, parang, ano ba yan? Wala ka na bang alam na i-share at uulitin mo yung ibinahagi mo nung nakarang linggo? Ba, hindi naman. No? Pero ito po yung part 2. Amen? Inulit ko po, uulitin ko po, hindi dahil po sa yung punto na, ay wala nang alam si Pastor na i-share. Hindi po. Uulitin ko po, ayan ganyan na ganyan yung ating pong pamagat nung nakarang linggo. Ulitin ko po sa nais ko pong ipakita. Ano po? Yung pong kahalagaan ng paglago sa pananampalataya. Amen. Yun po yung nais kong makita po natin. Ano po? Sa Biblia kasi mayroong ganito kapag kang isang salita ay inulit higit sa isa, nga, madalas 3 beses, makanyan, mayroong binabanggit, Beverly, I say unto you. Yung mga ganun, verily, I say unto you. Mahalaga po yun. Ano po? Makanyan mo naman yan. Inuulit po natin. Malay nyo, baka mayroong pang number 3 po niyan. So, lumago sa pananampalataya. Yan po yung ulit topic po natin. Nais po natin ipakita, ipadama yung kahalagaan po ng paglago sa pananampalataya. Inuulit ko po, yung tanong po natin noong nakaraang linggo, ilang taon na po ba tayong mananampalataya sa Panginoon? Bilang tayo ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yung iba po, umabot pa hanggang 30 years na po O dili kaya ilang taon na kasi tayo dito sa church? May ginapong 30 ni po. Medyo may edad na po. Ulitin natin ulit yung tanong po natin nung nakaraang pong linggo. Tayo naman po ba ay lumago? Yun, ita po yung masanting. Tayo naman po ba ay lumago sa ating pananampalataya? So, kahit binasa lang po kanina, itong ating teksto, napakaganda kasi Nais kong ulitin natin yung Mark chapter 4, verse 18 up to 19. Ganito pong kanyang sinasabi. Ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan, dininig nga nila ang salita, ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay, anupat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi sila nakapamunga. Amen. Napakaganda ni po, pero panganib sa mga, kumbaga sa halaman, hindi namumunga, anong gagawin natin? Hindi namumunga eh. Anong gagawin natin? Abay, di bunutin. Mapanganib sa Christian life, sa buhay Kristiyano. Kapag ka hindi namumunga, anong gagawin? Atok lang nako. Abi, hindi ka ang ibig kong sabihin doon sa hindi na namumunga ay yung puntong yung nagiging walang silbi. Yung bagang imbes na nagiging kalakasan, nagiging kabigatan. Seryoso, hindi po seryoso sa pananampalataya. Alam po ba ninyo yung sinabi ng isang kaibigan nating pastor? Sabi niya, kung hindi ka seryoso sa pananampalataya mo, sabi niya,
Tok nang nakamuha na. Mabigat na salita ni po. Mabigat. Pero sana po, wag ninyong masyadong damdamin sa puso ninyo. Naririnig po ninyong mga pananalitang ito. Sana po, maging challenge sa atin. At sasabihin natin sa sarili natin, no? Ay, oo nga, no? Dapat nga pala, maging ako, maging maunlad ako, yung lalago ako. Hindi yung, hey, talagang nami-personal si pastor. Ayaw ko nang talaga. Hello? Ayaw ko na. Huwag naman po. At sa katotohanan po, ako po bilang inyong pastor, kaluguran na kayo po. Salamat po sa 5. Palagpakan nga po natin ang Panginoon. Patastas yan. Amen. Mga hadlang sa paglago sa pananampalataya. So, yan po yung ating hihimayin ngayong umagang ito. Sagi po ko sa aking kudigo. Marami ang gustong lumago. Kabilang po ba tayo doon sa mga marami na gustong lumago? Sana naman, kabilang po tayo doon. Pero, hindi lahat ay lumalago. Bakit kaya? Bakit kaya mga kapatid? Gusto mong lumago pero hindi ka lumalago. Ha? Sabi ko dito, dahil kahit anong dilig mo sa halaman, kung tinutubuan ito ng damo, hindi rin lalaki. Opo. Hindi rin lalaki. Subok ko, marami sa atin ortilano dito. Kapag kayong halaman, ang dami niyang katabing mga damo. Ay huwag ka nang magtaka kung hindi lumalaki yung halaman mo. At bukod sa hindi lumalaki, hindi pa namumunga. Ano po? Yung sustansya na dapat ay para sa kanya, kinukuha ng damo. So, sabi ko po dito, alam po niyo mga kapatid, sa ating buhay, spiritual din po, may mga damo rin. Opo, may mga damo rin. Damo na kung saan ay mga hadlang o pumipigil upang lumago po ang ating pong pananampalataya. Abay, napakasimple ito mga kapatid. Napaka-basic po ang mensahe ng ating pong Panginoon sa umagang ito. Sana po ay maunawaan natin ng mahusay. Number 1, ang sabi po natin dyan, number 1 kaagad na, Pastor. Opo, yan o. Alalahanin sa buhay. Alam po yung parang napakasimple yan. Po? Pero alam po ba ninyo na yung mga alalahanin po natin sa buhay ay isa yan sa mga bagay na kung saan ay pumipigil o humahad lang upang lumago tayo sa pananampalataya. Opo. Kaya nga po may paalala sa atin si Apostol Pablo. Ha? Ang sabi po niya, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay, bakit tumitingin ako doon? Mayroon pala ako dito sa harapan. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kaya pala ako tumitingin doon dahil akala ko kumpleto doon. Ako nagkamali siguro ni Brother Joe. Hindi ko na itaas ng konti doon sa paggawa ko ng aking slide. So, ang sabi natin, sabi niya, sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ang ganda po ng ipinayo po ni Pablo. Ulitin ko po, isa sa mga dahilan, kaya hindi po lumalago ang isang mananampalataya, bay napakasimple po, alalahanin sa buhay. Sino sa atin dito ang may mga alalahanin sa buhay? Bay normal lang naman po na kumakaharap tayo ng mga pagsubok, mga alalahanin. Pero kung masyado po ninyong sineryoso yan, pipigil yan sa iyo. Yan ang pipigil sa iyo yan na sumamba kung araw ng linggo. Opo. Kaya nga, sabi niya, huwag kayong mabalisa.
sa halip na mabalisa, abay manalangin ka sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon. Hingin ninyo, sabi nga niya sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Bakit nga ba tayo nababalisa? Kasi mayroon tayong mga pangangailangan. Ay, siyempre po, wala naman sa atin dito, habang tayo nabubuhay dito, yan lagi yung ating pong mga pangangailangan. Ano po? At kung yung mga pangangailangan natin na yan, ay magsasanhi na yung bagang magkakaroon po tayo ng yung bagang bigat, parang yun ang maglulugmok sa atin, bay, hindi na po maganda yan. Dapat magkaroon po tayo ng malawak na pananaw patungkol po sa mga kinakaharap po natin na mga problema sa ating pong mga buhay. Ang sabi ko nga, kapag puno ng pag-alala ang puso, wala ng espasyo yung pong pagtitiwala sa Panginoon. Ano po? Ulitin ko po, kapag kayong puso daw ho natin ay puno ng pag-alala, wala ng espasyo yung pong pagtitiwala. Ang sobra pong pag-alala, mga kapatid, ay parang bagyong unti-unting pinapatay o pumapatay sa ating pong pananampalataya. Alam na alam po ninyo ito. Yung pong pagkabalisa ay wakas ng pananampalataya. Amen po. Yung naman pong pananampalataya ay wakas ng siyempre yung pagkabalisa. Mawawala po yung pagkabalisaan po natin. Sa Biblia po, mayroon pong isang halimbawa, magkapatid. Sino kasi yung magkapatid na yon? Baka nababanaagan niyo yung nasa isip ni Pastor. Mayroon pong magkapatid. Yung isa po, napakapanatag sa harapan ng ating Panginoon, sa paanan ng Panginoon. Yung isa po, ano yung kanyang naramdaman sa kanyang sarili? Balisa. Opo. Tama po yun, yung balisa. Sino kayong pangalan ng dalawang babae na yon? Alam na alam ni po. Sina Marta at ni Maria. Ano po? Si Maria po ay talaga naman pong giliw po siya na nasa paanan ng Panginoon at nakikinig ng kanyang salita. Sana ganun din po tayo. Parang ngayon, giliw na giliw din po ba tayo na nakikinig ngayon ng salita ng Panginoon? Amen. Alam po ninyo sa akin din, giliw na giliw ako na ibinabahagi ang salita ng Panginoon. Apo. Kaya nga po, alam po ninyo, dapat po, tuwing linggo, yung dapat manabik po tayo. Amen po, manabik po tayo. Yan sa atin dito na, para sumamba ay pinipilit-pilit muna. Hoy, mga kabataan ha. Sino sa inyo dito? Mga kabataan kasi maaga silang natutulog eh. Madalas, alauna. Hindi masyado nang dito. Alas 3, maaga. Kaya kung minsan, kapag pinag-uusapan na araw ng linggo, pagsamba, abay, pinipilit-pilit pa. Tikdo na ka, oras na. Saguli mo. Pag-iba naman sa pagtulog, mayroon pa rin pamo. Ay sa paggising, mayroon pang sandali lang. Dapat po, kung isa kang mananampalataya, isa kang Kristiyano, kabataan, hindi ka na dapat pinipilit. Amen. At syempre, hindi lang po mga kabataan, maging tayo man din ng mga nakakatanda. Amen po. Dapat nakahanda. Dapat lagi tayong tawag dito, yung bagang para bagang nagmamadali. Oh, sabik eh. 'Di ba? Sabik tayo na sumamba sa Panginoon. Si Maria po talagang magiliw na nakikinig ng salita ng Panginoon. Talagang tuwang-tuwa po siya. Samantalang si Marta naman,
ay punong-puno po ng alalahanin. Ang daming gawain eh. Di ba? Sa kanya ang daming gawain. Bakit si Maria ay nandoon sa paanan ng Panginoong Yesus at nakikinig ng kanyang salita? Di po ba? Ang daming mga huhugasan na plato, ang daming mga gigil. Ang tawag nito kasi ipinaghahanda ang ating Panginoon. So, imagine natin, ipinaghahanda ang Panginoon. Alam na po natin yon. Maaaring nagluluto ng kanin, ulam, ganoon. Alalang-alala po si Marta. Which is, alam po ninyo mga kapatid, gusto kong anuin muna natin ito, makapag-aral po tayo dito. Alam po ba ninyo na pwede natin ding isipin na mali si Maria at tama si Marta? Paano po yun, Pastor? Depende sa motibo. Apo. Parehas, itong dalawang magkapatid na ito, pwede nating isipin na parehas na silang tama, parehong mali. Depende sa motibo. Kung si Maria muna ni po, kung si Maria po ay naupo doon sa paanan ng ating Panginoon, nakikinig ng salita, merong motibo, yung kanyang motibo niya, para maiwasan yung pagluluto, ang hirap. Mali. Mali po. Kung si Marta naman, ay kaya siya hindi pumunta, hindi siya nakikinig, dahil mahal niya ang Panginoon eh. Gusto niyang ipaghanda ng makakain. Pagod na pagod ang Panginoon eh. Di ba? So habang nagluluto siya ngayon, umaawit siya. Wow, dakila ka, Panginoon. Yung mga gano'n, umaawit siya, nagpupuri siya habang nagluluto. Masaya po siya. Abay, sabi ko na, demotives. Di ba? Pero hindi gano'n eh. Hindi gano'n ang nangyari. Kaya po namali. Kaya po, nasermonan ng Panginoon si Marta because of his motives. Mali yung kanyang motibo. Mali yung kanyang motibo sa kanyang pagrereklamo sa Panginoon. Sabihan nga ninyo ang aking kapatid na ito, alam niyang abalang-abala ko dito. Kulang yung katawan ko sa paghahanda. Para bang sinasabi niya, wala siyang ginagawa. Amen. Alam po ninyo, sa ano ko po, wala pong masama doon po sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Nagiging masama lang po ito, yung punto, because of motives. Para sa mga kabataan din natin ngayon, no? Ay mga kabataan, gusto kong magpayo sa inyo, ha? Yung CE ninyo, huwag ninyong kakalimutan, eh. Maging eksaktong oras po kayo. Di ba? Sabi ng isang kabataan, no? Magsisi kami. Nang, sabi mo, ano mo sa guli ito? Hindi, magsisi kami. Mga ganon baga, yung ginagawang excuses. No po? Para lang makaiwas. No? Tanghali na. Doon na kayo, maglinis-linis na kayo. Sandali lang, nagdi-devotion pa ako eh. Ganun baga. Hindi naman masama nun. Pero pwede nating ilagay sa tama. Kung gusto mong hindi maapektuhan yung devotion mo, medyo agaan mo. Di po ba? So, mga kapatid, lumago tayo sa pananampalataya. Alisin natin yung mga alalahanin. Amen po. Alisin natin. Yung mga alalahanin na yan ang humihila sa atin. Yan ang mga ilan. Sa mga ilan, actually marami yan eh. Pero isa yan, sa mga humihila sa atin, upang hindi tayo lumago sa pananampalataya, puro na lang reklamo. At yun nga, alalahanin. Si Pedro po, Matthew chapter 14. Nagkulang po yung pananampalataya po ni Pedro. Yung una po, ang ganda po. Di ba? Bakit? Kasi nga naglakad siya sa ibabaw ng tubig, naranasan niya yung kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Pero nung nakita niya yung alon, ano po?
yung daluyong ng tubig, lumubog po si Pedro. Natuwa ba ang Panginoon Diyos doon? Hindi po. Nasermonan siya. Nagkulang ang pananampalataya mo, Hana. Pastor, anong koneksyon naman dun sa alalahanin? Yung binabanggit mo na yan. Ay, siyempre, kung ilagay natin sa spiritual, alam po ba ninyo na napakarami pong mga daluyong na mga pagsubok sa ating pong mga buhay na ating nararanasan? Opo. Ang dami po. Kapatid, kapag ka mag-focus ka doon, hindi ka na makakasimba. Maniwala kayo kapatid, hindi ka na makapagpupuri sa Panginoon. Amen. Mana pa kung yung focus mo, katulad ni Pedro, nung unang bumaba po siya sa bangka, ako'y naniniwala ang kanyang paningin ay pukos na pukos sa ating pong Panginoong Jesucristo. Bakit nakita ni Pedro yung alon? Kasi nawala yung focus niya sa ating pong Panginoon. Alam po niyo, gusto ng ating Panginoon, mag-focus tayo sa Kanya. Alam na po ninyo ito. Huwag daw natin tignan yung laki ng problema, kundi tignan natin yung mas malaki sa problema. Sino yun? Siyempre, ang ating pong Panginoong Jesucristo. Amen po. Mana pa, maganda po siguro na isipin po natin kapag may problema, ano kaya ang gagawin na naman ng Panginoon sa buhay ko? Suspense. Mayroong blessings, di po ba? Dapat manabik tayo. Kapag mayroong pong alalahanin, iisipin po natin, wow, may gagawin ng Panginoon. Hindi ko naman sinasabi na nagpupuri tayo kapag may problema. Pero pwede natin purihin ng Panginoon sa kabila po ng mga problema. Amen po. Sabi nga ng salita ng Panginoon, in everything, give thanks. Everything, lahat. Hindi po yung maganda lang. Sinabi yan ng salita ng ating pong Panginoon. Pwede tayong magpasalamat sa mga problema na dumadating po sa buhay po natin. Bakit? Sapagkat, alam naman natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kapatid, lumago po tayo sa pananampalataya. Amen! Ipalit doon po sa pag-aalala. Halimbawa, nag-aalala po tayo. Ano pong maganda gawin kung tayo po'y nag-aalala? Yes, ayun tama. Parang alam ni sister yung kudigo ko Manalangin. Kapag ikaw ay nag-aalala, ang pinakamagandang gawin po natin dapat po ay yung pong manalangin. Sabi ko nga, kung may oras po tayo sa pangamba, amen, sino ba sa atin dito nangangamba? Kung may oras kang mangamba, lalong may oras ka para manalangin sa Panginoon. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos dyan, kapatid. Amen. May lugar ang pangamba sa puso mo, di lalong may lugar ang panalangin. At yun ang i-entertain po natin, yung panalangin, yung manalangin tayo sa Panginoon. Yung nag-aalala tayo, kanina po, grabing Sino bang nag-isip sa inyo kanina na hindi na makasamba? Ang lakas ng ulan, kanina yung unang boss, ewan ko lang dito, kasi kuminsan pulo-pulo Sa Tokyo, ang lakas po ng ulan. Tuloy nga po, wala kaming tubig Walang tubig sa Tokyo. Alam na po ninyo ang ibig kong sabihin nun. Pero hindi hadlang ang kawalan. Hindi hadlang ang malakas na ulan kung ang puso po natin ay nananabik sa ating Panginoon. O sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hindi po hadlang yan. So, kapatid, ano ang magandang panlaban natin sa mga alalahanin? Prayer. Amen. Prayer. Manalangin po tayo. Number two. Ito po, ang sabi natin yan, pagkahumaling sa kayamanan. Ayan po yung teksto natin kanina. Ano po? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Naalala po nyo, one time sinabi ko ito, yung negative at saka positive. Ano po?
Pag nagkamali ka dyan, mamakbong. Mamakbong ka, masilap ka. So, mga kapatid, pag kumaling sa kayamanan, yung ating pong teksto kanina, hindi masama ang magkaroon ng pera. Kayo po, kung ayaw, mayroon bang umaayaw dito ng pera? Wala naman, di ba? Lahat tayo gusto natin. Yung ang pabiro natin na sikat yan, yung kung ayaw niyo, bigay niyo sa akin eh. Di ba? Pero lahat tayo gusto natin ng pera. Wala namang umaayaw sa pera. Pero sabi ko dito, sa aking kudigo, delikado kung ang pera ang may hawak sa atin. Amen. Ay lahat man tayo dito, hawak natin ng pera ngayon. Bakit? Abay, kung ang pera ang may hawak sa atin, wala tayo ngayon dito. Ano po? Wala tayo ngayon dito kasi nga, mas mahal natin ang pera. Sa mga kapatid natin na mga nagtitinda sa palengke, salamat po. No, salamat. Bakit po? Linggo po, laki ng kita kung linggo. Pero alam po ninyo, sacrifice nila. Kasi, mahal nila ang Panginoon. Nandun po yung pananabik nila sa Panginoon. Amen? Nandun yung pananabik natin sa Panginoon. Amen po? Nandun yung pananabik. Ang sabi ko, maraming Kristiyano ang hindi lumalago. Bakit? Kasi hindi makabitaw sa kanilang, yung bagang tinatawag na pag-ibig sa kayamanan. Love this man. Sulat ni Pablo kay Timoteo, marami ang naligaw, no, sa pananampalataya. Yung nalayo sa pananampalataya because of love of money. Amen. Nalayo sila dahil sa kanilang pag-ibig sa kayamanan. Dito po sa Mateo chapter 9 verse 22, hindi ko na po isinama ito sa ating pong mapapansin po natin diyan yung halimbawa ng mayaman na binata. Mapapansin po natin dito sa halimbawa ng mayaman na ito ay lumapit siya sa Panginoon eh. Gusto niyang sumama sa Panginoon. Pero mapapansin po natin, ikaw ba naman ang ibenta mong lahat ng iyong ari-arian, ibigay sa mga dukha, tapos sumunod ka sa Panginoon? Matindi po yung ginawang halimbawa ng ating Panginoon. Grabe. Ba yung binata po, nalungkot po siya. Yung kanyang mukha po, miglulam niya. Miglulam. Anong ibig sabihin nun, yung miglulam? Hindi po naging masaya. Umalis po siya. Kaya yun, hindi tayo pwedeng maglingkod sa kayamanan. So sinasabi natin na sumunod tayo sa Panginoon, kasabay po yung kayamanan. Hihilain ka ng isa nun. Dapat, yung sinabi ko po na, hindi naman masama ang pera. No? Anong dapat? Kung hindi pala masama ang pera, Pastor, hindi pa pwedeng pagsabayan na yan? Parang tama, no? Pagsabayan natin. Parang matulid, baluktot yan mo. Dapat po, lagi pong nangingibabaw yung paglilingkod natin sa Panginoon. Yun po yung tama po doon, nangingibabaw. Dapat ang sumusunod po ay yung pong pera sa Panginoon. Hindi po yung ang Panginoon ang sumusunod sa pera. Tayo din. No? Ganun din po dapat. Si Ananias po, sino nakakilala sa atin kay Ananias? Ano kasing pangalan ng asawa ni Ananias? Si Sapphira. Sa English, Sapphira. Si Sapphira. Ano po? Ano po ninyo? Si Sapphira, saka si Ananias. Metel na po. Because of love of money. Ano po? Nandaya po sila. Kaya mga kapatid, sabi ko po dito,
Yung mga kayamanan natin, inulit ko po, hindi masama. Amen. Pero ang sabi natin, gamitin natin ang kayamanan para sa Diyos. Huwag gawing Diyos ang kayamanan. Amen po. Ulitin ko po at idiin, gamitin natin ang kayamanan para sa Diyos. Amen. Huwag natin hayaan na yung tayo ang gamitin ng pera. Amen. So, isang hindi mo makakalimutan na banggit po ng kaibigan natin. Sabi niya, ayaw kong mamatay na mayaman. Alam na po ninyo ang tinutukoy ko dyan. Sino yung pangalan nun? Dr. Toledano. Kung pwede lang, nung nasa kabaong na siya, kung pwede lang. Pero mayroong nagsabi, may nanonood sa natin, sa live natin, Pero totoo ito. Mamamatay na lang. Pinagtamar pa, I-doktor po, may tiyak kong kalulu. May tiyak kong kalulu. Nangyari nga yung sinabi niya, ayaw kong mamatay na mayaman. Tinulong niya po. Ang mga pera niya, talagang, siyempre naman po, hindi ko sinasabing gayahin po natin si doktor. Baka naman po, kamuanan, mayroon kayong mga apo, mayroon kayong mga anak, kamuanan da kayo, ring anak you. Kamuanan da kayo, kapatid. Doktor po yun. Bakit? Ang asawa niya, makwalta rin Di ba? Hindi nila alam kung saan nila dadalhin yung pera niya. Yung mga anak niya nasa state, mga military. Military sila. Ang tawag niya, pulis. May yaman. Kaya niyang gawin yun. Hindi na, maging yung mga anak niya, hindi din kailangan yung pera niya Makwaltala. Kaya sabi ko, bigay ng halimbawa si pastor, gawin ko yan, ayaw kong mamatay ng mayaman. Kamuha ng takareng anak mo. Lalo na kung medyo mahirap-hirap din yung kanilang kalalagayan. Huwag naman ganun. Number 3 na po tayo. Magbabakas na si pastor, karano na naman. Bisa? Number 3. Natin kayo ang distraction na hindi mukhang masama. Pakinggan ninyong mabuti ito. Ang distraction na hindi mukhang masama. Alam po ninyo, delikado po ito. Ito yung pinakahuli. Kasi nga, matindi po ito. Doon po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 23, yun na nga po Ang sabi po natin dyan, meron namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman. Ngunit, hindi lahat ay makabubuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ay nakakatulong. Ang tindi po ni Apostol Pablo, Grabe yung kanyang pananalita. Sa ibang salin po, may sinulat ako dito, ang sabi ko dito, ang lahat ng mga bagay ay maaaring gawin sa ibang salin. Ngunit hindi lahat ay pakinabang. Opo. Kaya sabi natin sa kudigo ko, hindi porkit hindi kasalanan ay hindi hadlang. Opo. May mga ganon. Hindi kasalanan. Opo. Hindi dahil sa hindi kasalanan ay hindi hadlang. Minsan, hindi si Satanas ang dahilan ng panghihina mo. Hindi kasalanan po. Kuminsan, hindi si Satanas ang dahilan kung bakit ka nang hina. Pastor, ano ang dahilan? Yung sabi ko nga sinulat ko sa kodigo ko, minsan cellphone nga lamang dahilan nang hina ka sa pananampalataya. Opo, sa mga kabataan, bato-bato sa lang. At na hindi naman lahat na, Pastor, dinidiretsyon mo naman kami mga kabataan. Sama natin ang mga nakakatanda. Wala na yatang wala na yatang tao na hindi mahilig sa cellphone. Abay, kapag hindi ka nagse-cellphone, parang huli ka na kako nga Kasi kung minsan kita nga ako namamalimos na yun
Ating cellphone. Ikaw pa kaya? Pero anong ibig mong sabihin, Pastor? Yung minsan hindi si Satanas ang dahilan ng paghihina mo, kundi maging ang cellphone mo lang nang hihina ka sa pananampalataya. Ayun ang distraction na hindi mukhang masama. Alam po ninyo, yung social media, Netflix, sino po mahilig manood ng Netflix dito? Huwag na po ninyong taas ang iyong mga kamay. Mahalata. Meron akong nakikita, humingiti sila. Oh. So ulitin ko, social media, Netflix, at saka alam po ninyo ito yung matindi. Pinakamatindi po ito. Ano yan, Pastor? Sabihin mo na, nananabik na kami. Yung tinatawag na endless scrolling. Anong ibig mong sabihin din, Pastor? Yung bagang mapanganib ito, kapatid. Apo. Anong ibig mong sabihin doon sa English scrolling? Yung bagang binuksan mo yung cellphone mo, sorry mayroon akong cellphone dito. Hindi naman masamang cellphone. Magalagang, ikaw ang may hawak sa cellphone mo. Hindi ang cellphone may hawak sa'yo. Ganito. Pumunta ka sa Facebook. Di ba? Ginanyan mo. Abay, mayroon kang nakita. Isang pusa nagpipray. Ang ginawa mo ngayon, nanabik ka, ginanyan mo. Abay, sa kakaganyan mo, alas 12 natin. Hindi ka na nakapanalangin. Apo, yun po yung sinasabi ko. Yung sinasabi ko, kapatid, ewan ko po kung nakakarili kayo dito, tahimik kayo eh. Dalawang bagay lang, tahimik kayo, medyo parang totoo. Naranasan po ba ninyo ito? Kaya sabi ko nga sa aking isinulat, hindi mo na kailangang lumayo sa Diyos para humina ang iyong pananampalataya o ang pananampalataya mo. Minsan, sapat na ang endless scrolling. Sabi ko nga, sa CP mo, makakalayo ka na sa Panginoon. Kapatid, puputulin lahat niyan. Yung mga dapat ay para sa Panginoon. Na ganun ka, Naranasan po ba natin yon? May ilang tumatango eh. Pero sabihan naranasan, di ba? Sabi ko dito, hindi masama ang magsipi. Ay, ibig sabihin, cellphone. Pero, ubos ang oras mo. Ubos ang oras mo. Scrolling. Kaya kung ang cellphone mo ang nagdedikta ng lakas ng pananampalataya mo, kapatid, baka oras na para ipahinga mo muna ang mata mo sa screen at ibalik ang puso mo. Saan? Siyempre sa Panginoon. Magpahinga ka, kapatid, sa screen. Minsan po nangyayari, isang oras, mahaba ba yung isang oras? Maiksi po. Aminin. Isang oras, 2 oras, 3 oras. Kuminsan nga, hindi lang eh. Diyan 5 minuto mo, mga kapanalangin. Danger yan? Danger yan po. Delikado po yan sa buhay ng mananampalataya. Babad na babad ka sa, alam po yung hindi lamang CP actually, maging sa TV. Ilang oras ka sa TV. Pero, adyang 5 minuto mo. Minuto na lang, hindi ka makapanalangin. Mapanganib yan, kapatid. Mapanganib yan. Dapat maglaan po tayo ng oras natin sa Panginoon. Kaya hindi nalago. Kaya hindi po nalago si Kristiyano. Kasi, inalago naman, pastor. Magtanong ka patungkol sa cellphone. Sa cellphone. Alam na alam niyan. Ano po?
ni isang talata sa Biblia, walang alam. Tapos gusto mo papasok sa langit. Sino sa atin dito? Isang talata po. Isang talata. Dapat po, nagdanasa tayo ng langit. At itong tamang balo, karingamano na ning Ginoo. Amen po. O mayroon tayong alam sa mga salita po ng ating pong Panginoon. Pangit man sabihin yung salitang kahit papaano. Hindi po, dapat maalam tayo sa salita po ng ating pong Panginoon. Amen. Ulitin ko lamang po si Maria at Marta. Itong kanilang yung pagpapahalaga po ni Maria sa mga salita ng ating pong Panginoon. Mahalaga po 'yun. Ano po? Huwag nating gayahin si Samson. Si Samson po, grabe po nangyari sa kanya. Naging distracted sa kanya yung ganda po ni, ano kasi pangalan? Ni Delilah. Naging distracted sa kanya. Wow, nakita niya ang ganda. Hindi niya nakita ang kagandahan ng Panginoon. Na-focus yung paningin niya sa ganda ni Delilah. Hindi niya alam, yun pala ay magiging masama sa kanya, yun pala ang magpapabagsak sa kanyang pananampalataya. Kaya sa ganda, minsan ingat tayo. Hindi naman sa patungkol sa mga minsan yung ganda na yan, nagagandahan tayo sa mga kung saan tayo, kung ano yung kilalagay natin ngayon, sa mga pinapanood natin, etc., etc. Ulitin ko po, si Samson naging distracted sa kanya yung ganda ni Delilah, kaya hindi na niya nakita yung babala sa kanya ng Panginoon. Mayroon palang babala sa kanya. At dahil hindi siya naging aware doon, pinutol ba naman yung buhok niya ng pagkaganda-ganda? Ayun. Sabi nga, nung sumigaw si Delilah, gusto niyang alisin ulit yung pagkakagapos sa kanya. Ang sabi ng Biblia, hindi niya namalayan. Hindi niya namalayan, nawala na para sa kanya ang presensya ng ating Panginoon. Yun pong nakakatakot sa isa pong mananampalataya. Yung wala siyang wala siyang paki. Yung hindi niya namamalayan, yung hindi mo alam, wala na pala ang Panginoon sa akin. Salamat sa Panginoon, naniniwala po ako, ang Panginoon ay nasa inyo. Amen. Isa pa pong halimbawa, before na magtapos po tayo, sa New Testament, sino nakakaalam sa inyo kay Dimas? Kilala niyo si Dimas? Si Dimas po ay isa pong mananampalataya na laging kasama po ni Apostol Pablo sa pagmimisyon. Si Dimas po, ayon sa ikalawang Timoteo, na banggit ko ba ito? Ikalawang Timoteo chapter 4 verse 10. Sabi po diyan, iniwan na ako ni Dimas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan. Napakalungkot po, napahayag. Si Pablo po sumulat kay Timoteo. Inaano niya, Timoteo, alam mo ba? Iniwan na ako ni Dimas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan. Ang lungkot naman niyo po. Ang lungkot yung punto na, mayroon tayong kapatid dito na wala. Bakit? Bakit po nawala? Kasi nga nahumaling siya sa mga bagay na makamundo. Sana huwag naman. Kung tayo po'y nawala, mawawala Dapat sana yun, nakita natin na, talaga? Ay, missionary na, pastor na, yung mga ganun baga. Dapat ganun po. Okay lang yun. Pero kung halimbawa, nawala siya, ay nahumaling siya sa mga bagay na makasanlibutan, ay siyempre po, yung puso po natin ay nagdaramdam. Kapatid, ito po yung mga hamon po natin dito sa mensahe ngayong umagang ito. Ano ang mga bagay na umaagaw sa atensyon mo mula sa Diyos? Ikaw na lang po siguro magandang sumagot niyan. Ulitin ko yung tanong.
Ano ang mga bagay na umaagaw sa atensyon mula sa Diyos? Nakita mo yan, kapatid? Pututan mo yan. May mga bagay bang ayaw mong bitawan kahit alam mong ito ang hadlang sa paglalim mo sa pananampalataya sa Diyos? Mag-isip-isip ka, kapatid. Iisip-isip po tayo. Hindi sapat ang gustong lumago. Yung bagang, gusto nating lumago. Kailangan alisin ang mga hadlang. O nga, no? Ano pa yung mga hadlang na yan? Bakit hindi tayo lumalago? Kasi, hindi mo pa binubunot yung teksto po natin. Yung damo. Siyempre, alam na po natin yung damo na tinutukoy po natin. Yung mga hadlang. Sino sa atin dito ang gusto magbunot ng umagang ito? Sino sa atin ang gustong magdesisyon, Panginoon, mula sa araw na ito? Yung humahadlang sa akin para lumago ako sa pananampalataya, bunutin ko na. Kapatid, sa totoo lang naman din, sa totoo lang, tamo yung bunutin niya. Paano mabunot yan, Pastor, kung hindi pala natin kaya? Lumapit ka sa Panginoon, magpakumbaba ka, aminin na hindi mo kaya, panalangin mo, Lord. Gusto ko na itong mga umahadlang sa akin para ako ay lumago. Bunutin mo. Kapatid, kailangan mo magdesisyon. Gusto ng Panginoon na ikaw ay lumago sa pananampalataya. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. We lift up your holy name. Kapatid, maaari bang sa oras na ito, kausapin mo ang Panginoon. Sabihin sa Kanya yung mga bagay-bagay na alam mo. Actually, alam mo ito, kapatid. Alam mo na humahadlang sa iyo na ikaw ay lumago. Pwede bang sabihin mo sa Kanya sa oras na ito, Panginoon, ang lahat ng mga humahadlang sa akin na ito upang ako'y lumago ay akin ang isinusuko sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, binubunot ko na ang lahat ng ito, Panginoon. Inaalis ko na. Gusto ko, Panginoon, kayo na po ang maghari sa aking buhay. Hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, thank you po. Thank you for your presence. Nananalangin po ako, Panginoon, para sa mga kapatid na nakakatanda. God, alam mo yung kanilang kalagayan. Spiritual, Panginoon. Napakarami pong mga alalahanin. Napakarami pong mga umaadlang sa amin upang kami lumago. Panginoon, sa oras na ito, yung mga halang na yan, amin pong iwinawagsi. Sa pangalan at kapangyarihan ng aming Panginoong Isus. Jesus name, Jesus name. Lord, alisin mo ninyo ang mga halat ng mga ito. Alisin mo ninyo, Panginoon. God, salamat po. Salamat. Ikaw na rin po, Panginoon, pinapanalangin ko po bilang lingkod mo, ang mga kabataan, Panginoon. Lord, mga youth. Jesus name, Jesus name. Tinataas ko sila sa tunang yung biyaya. God. Tunay nga po ang mga kabataan, O God. Kung sinabi ni Rizal, ang mga kabataan ng pag-asa ng bayan. Panginoon, Sunday, lalo-lalo po, Panginoon, atin lang pong gawain. God, meron silang gawain, atin lang pong CA, Panginoon. Hayaan mo ang mga kabataan na ito, maging aktibo sila. Dumating po sila sa eksaktong oras kung ano po yung kanilang pinag-usapan. At hayaan mo, Panginoon, na mga kabataan na ito ay lumago, Panginoon. Lumago sila sa pananampalataya sa iyo. At maglilingkod sila, Panginoon, sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Maraming pong salamat. God, sa kabuuan, Panginoon, sa amin na mga mananampalataya, pamilya mo, dito po sa God, ingatan po ninyo kami, gabayan po ninyo kami.
at patuloy na pagpalain sa lahat-lahat naman ng aming po mga pangailangan. I-bless po ninyo ang bawat isa sa amin. At patuloy ang maigawad po ninyo ang kaligtasan, Panginoon, sakit, karamdaman, lalo-lalo na po, Panginoon, sa panahon namin ngayon maulan, Panginoon, uso po mga sakit na mapanganib, Panginoon. In Jesus' name, ingatan po ninyo kami. God, nais ko na rin kung samantalay ng oras na ito, ipanalangin yung mga kapatid po namin na nakasubaybay sa 8B. Lord, bless them all, Father God. Ingatan mo po ang kanilang mga buhay. Salamat po. Salamat sa linggong ito ng pagsamba, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin. Yakapin po ninyo kami ng iyong dakilang kapangyarihan. Patuloy ka namin maranasan sa amin po mga buhay. Salamat po. Purihin ka, Ama. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Isus, ito po ang aming panalangin. Amen and amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Bago ko po ibigay sa ating MC, makisabi ko po karing pengari po. Ibig sabihin, pengari ka ating kang anak. Bakit sinabi ko po na pengari? Kasi po malaki po ang gagampanan po ninyo sa inyong mga anak. Nabanggit ko na kanina na mayroon po silang gawain ng mga kabataan every Sunday. Ako po yung nakikiusap na parang si Pastor. Hindi po, gusto ko pong lalong yung makapagbigay po ng yung encouragement sa bawat itong gawain po ng mga kabataan. Sana po maging kasangkapan tayo ng mga pengari na yung mga anak po natin, iupos natin sila na suportahan ang gawain ng ating Panginoon. Anak, nano kasing oras yung time, yung gawain ninyo? 3:00 po ng hapon. 3:00 ng hapon. Na dalo po kayo dito sa church. Mga kabataan, dalo kayo dito sa church. Napaganda po yung kanilang ginagawa. Nung nakaraang linggo po, meron silang grupo ng gano'n, tapos meron silang isang topic na by group. Nag-aaral sila ng gano'n. Wow naman, sabi ko, maganda. Di ba? Maganda. So, daluan po ninyo ang kabataan. Hindi po nakakahiya yung nandito kayo sa loob ng church. So, ayan si Roxanne, yung si leader natin. Masasabi ko po, tapatan ko sinasabi, mapapanaligan po ninyo yan. Na hindi yung anak po ninyo ay hindi mapapariwara. Manapay matututo sila sa salita po ng ating Panginoon. Amen po. Amen po. Daluhan po ninyo. I-post po natin yung mga anak po natin na daluhan ang ilang oras kasi yung 3 oras? Ay, 1 oras lang. Tignan po ninyo, 1 oras lang. Saglit lang. Mali, akala ko 3 oras. 1 oras lang. So, minsan po, nakita ko umpisa, nagmimerienda sila. Baka gusto nyo makapag-merienda. Okay, salamat po sa Panginoon. Tinatawagan ko ng MC. Ha? Mayroon tayong komunyon? Makanyan, first Sunday pala. Wow, sorry po. Kala ko pa naman na, okay. Masyadong excited si Pastor. So, tayo po magkukomunyon. Babasahin ko pong salita ng ating Panginoon. Excited si Pastor niyo po. Excited si Pastor. Tinatawagan ko na po yung mga anak po natin na maglilingkod sa gawain na ito. Okay? Yung magagamit na maglilingkod sa atin. Okay, nukala rin anak tamo, sige. Sabi po ng salita ng ating Panginoon sa 1 Corinthians chapter 11. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi,
ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y nagsisinom sa pag-alaala sa akin. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito na kung saan ay binigyan po ninyo kami ng napakagandang pagkakataon upang alalahanin, Panginoon, ang iyong ginawa doon sa krus. Panginoong Hesus, muli, nais po namin ipahayag ang aming pong pasasalamat. Salamat po dahil sa iyong mga sugat, sinasabi ng banal na kasulatan na kami nagsigaling. At dahil po sa pagbubo ng iyong dugo, ang aming mga kasalanan ay nahugasan. Maraming po salamat. Panginoon, i-bless mo po ang bawat isa na tatanggap ng mga elementong ito. At kung sakali man na may mga kapatid dito, mayroong pong karamdaman, nananalangin po ako, Panginoon. Ang mga elementong ito, gamitin po ninyo na maging kagalingan ng aming pong mga karamdaman. Salamat po. I-bless mo po ang mga anak po namin na maglilingkod sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus Ama, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Sige po. Paglilingkuran tayo ng ating pong mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. We worship you. We lift up your holy name, O God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, anak. Jesus, we worship you, Lord. We worship your holy name, O God. Hallelujah. Oh God, hallelujah, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, tumayo na po tayong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa tinapay at ng sarong ito, Panginoon. Oh God, simbolo ito, Panginoong Hesus, ng iyong katawan, ng iyong dugo na nasugatan at nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa mga pangyayaring ito. Mayroon kang pangako. Mga kapatid, sinasabi po ng salita ng ating Panginoon sa John chapter 6 verse 58. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit, hindi gaya ng mga kinain ng iyong mga magulang at namatay. Ang mga kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman.
Mga kapatid, sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. At atin na pong isunod ang saro. Amen. Salamat po sa Panginoon. Praise God. Thank you po for the communion. Kaya pala nginingitian ako kanina, mayroon pala tayong communion. Alam po nyo, sa true lang nasanay kasi ako nung nakaraang linggo, nakaraang buwan, second Sunday kasi yung communion natin. Kaya inisip ko po, second Sunday pa yung communion natin. po, ano lang po yun. Sorry po. Pero salamat po sa presensya ng ating pong Panginoon. Salamat po sa tuwa. Okay, mayroon pong pabatid, kailingang panalangin po para sa yung kay okay. Praise God po sa mga birthday celebrant po natin. Una po ito, pagpepre natin kanina, mamaya si Apong Sabel. Si Apong Sabel po at Chubia Kenny. Ay, nung linggo at yan po, si Apong Sabel. Noong 2. Tapos si Denjo. Wow, si Denjo yun. Si 4, 4. Nung, lumipas na ito, tapos si Julie. Si Kumaring Julie po ba ito? Tubo? Sa 14. Sa 14. Tapos Sister Ninette, nasa ibang bansa. Sister Ninette, yung kape namin. Manalbea Sigurita, hindi natin alam. Tapos si Paring Don. Si Paring Don ko. Ako na yung Paring Don. Alam niya, sa 18. Don Villa, sa 16. Tapos si Sister Juliet. Sister Juliet, paano ka na Sister Juliet? Ayun, happy birthday po sa 19, sa 18. Tapos Sister Aurea sa 19. Sunod-sunod sila. Tapos si Rose Latore, Manalang, Sister Rose. Wala sila, sa 20. Tapos si Sister Eileen. Ano ka rin yung Sister Eileen? Ayun, nakapula. Sa 25, happy birthday po. Tapos, Sister, ano kasi yung na eh? Kaya, hindi ko maintindihan, bro. Number 10, Manabat ba ito? Si Dane. Si Dane, bro. Si Dane sa 26. Wow. Tapos, Sister Auring din, 27. Wow. Kayo po, Sister? Talaga, Sister Auring. Sa 27 po, alam na po natin, po, 27, Sister Auring. Ano po? Pero alam po ninyo, idinidiin ko po ito kasi nga, parang marker lang po kay Sister Auring. And ganun na rin po, Sister Nita. Sister Auring po as leader po ng mga kababainan. Salamat po sa matagumpay na gawain po kahapon. Sarap po ng gawain sa kanilang panguna. And salamat din po sa suporta ng mga kababainan. Meron po pagkain. Masaya. Sipan po ng lalayo po ng mga kababainan. Mayroon pong mga kababainan po na nag-commute lang sa kasagsagan po ng ulan para lang sila makarating. At nung makarating po sila dito, blessed na blessed po sila sa atin. Tuwan-tuwa po sila dito sa church. Wow, ganda. Yung mga puring-puri po sila. Kaya salamat po. Salamat, Sister Auring, Sister Nita, sa buong youth, yung buong kababainan, sa inyo pong gawain na nakapagbigay po ng inspirasyon sa mga kababainan. So, yung kahilingang panalangin po,
hindi po ganong malinaw sa akin. Apo, ano, may nararatay po sa karamdaman. Ano po? Ano yon? Hindi ko, ano? Yan, ano? Sige, manalangin po tayo. Sige, sige. Okay lang po, tumayo na po tayo for the diretso na ito for the closing prayer. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Ama, sa oras na ito, nananalangin po kami sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu na dakilang kapangyarihan. Kami po na mga magkakapatid, O God, una po naming tinataas sa iyo yung isa pong kahilingan patungkol po kay Sister Baby na po, Panginoon. Batid po ninyo ito, Panginoon, sapagkat sa iyo lang nalilihim, Panginoon. Siya po ay mayroong pong cancer, Panginoon. At sa pahayag po ng iba, napaka-imposible na, Panginoon. But Lord, mayroong kang binanggit sa iyong salita, sa iyo ay walang imposible. In Jesus' name, Panginoon, nanalangin po kami ng healing para po sa Kanya. God, hindi lamang po doon po sa physical, kundi lalo tigit sa lahat, Panginoon, sa spiritual, Panginoon. Spiritual healing, Panginoon, sa katawan ng kapatid na ito. Hayaan mo po na mangyari nawa, Panginoon, na sa kanyang kalagayan, tawagan kanya, Panginoon, sa kanyang puso. Tawagan kanya, salpantayanan kanya bilang Panginoon at kanyang tagapagligtas. Salamat po at nananalangin din po ako bilang lingkod mo, Panginoon, para sa mga kapatid na nagdiriwang ngayong buwan na ito, Panginoon, ng kanilang kaarawan, Panginoon. In the name of Jesus Christ of Nazareth, bless them all, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay, paabahin mo po, Panginoon, ang kanilang mga buhay. Bigyan mo po ninyo sila ng maraming kaarawan na ikaw ang naluluwalhati, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Salamat po, purihin ka, Ma. Salamat sa inyong bendisyon sa kanila, Panginoon. Mga kapatid ko, itaas na po natin ang ating kamay. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos, sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone. Ingatan tayo lahat ng Panginoon. May offering pa. Excited talaga ako. Sige po, magkaloob po tayo. Sige po. So, anong nangyari sa iyo? Wala eh. Papasensyahan ninyo ako. Ay, in love ako eh. Okay po. Okay, sipo natin. Sipo natin. Tapos na tayo? Okay, paano gagawin natin ganyan? Mag-pray tayo. Lord, salamat po sa saya, Panginoon, na nangyayari sa aming kalagitnaan, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you na naniniwala po kami dahil ito kasama ka namin, masaya kami. Lord, bless po ninyo ang mga kaloob na nalikom ngayong umagang ito. Gamitin po ninyo ito sa kalulhatian ng dakilang pangalan at ikaw po ang siyang patuloy na magpala, magbalik ng siksik at liglig pa sa mga kapatid na nagkaloob po nito. Salamat po, Panginoon. Lord, muli sa iyong mapagpalang kamay,